Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila napahiya ang mga dilawan at si former Senator Manny Pacquiao. Matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinangakong pabahay noon ni former Senator Manny Pacquiao na mala kondominium. Pangulong Bongbong Marcos hindi binigo ang mga tao kahit hindi ito ang kanyang bukang bibig noon sa kasagsagan ng eleksyon. Pambansang pabahay, libreng ibibigay sa taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, magugunitan natin noon. Sinabi nga ni former Senator boxing legendary Manny Pacquiao na bibigyan niya ng pabahay ang lahat ng mga squatter, pati kuryente at tubig ay libre rin. Matatandaang ito di umano ang kanyang naging bukang bibig para makuha ang loob ng botante. Ngunit umani ito ng Kala niya siguro mga kaibigan marami maniniwala sa kanya, no? Dapat bago siya nangako mga kaibigan, dapat ginawa niya sana muna sa lugar nila, di ba? wala siyang, tapos ang mali pa mga kaibigan, binantaan niya pa ang ating mahal na First Lady Imelda Marcos. Ipapakulong niya raw mga kaibigan pag siya ang nanalo. Bakit sa tingin niya? Gising na yung mga tao mga kaibigan. Ang lalakas ng taman itong mga to, ano? mutsaring reaksyon. Dahil alam nilang imposible di umano itong magawa ng dating senador. Hindi niya nga nagawa sa mismong lugar nila eh. Buong Pilipinas pa kaya, libreng pabahay. nga. Lalo't kinakailangan nito ng malaking halaga. At ngayon, binulaga at ginulat si dating Senator Manny Pacquiao. Matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako nito na libreng pabahay at pang world class pa. Malapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Ihimok ko kayong lahat na ipagpatuloy ang pagtatayo ng dekalidad at abot-kayang pabahay upang kayo ay patuloy na maging sandigan ng bawat Pilipino. Tiyakin natin na ang mga maninirahan dito ay magkakaroon ng sapat na oportunidad upang makapaghanap buhay at magkaroon ng pagkakakitaan gamit ang kanilang mga talento at kasanayan. Grabe talaga, nagsusulputan na ang mga pangbansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Ito po ay makikita natin sa North Caloocan at ito po ay malapit nang matapos kung saan makikita po natin dito ang mga kondominium na pang world class ang ganda. Mayroon po itong 26 building. Sa isang gusali po ay mayroong 5 palapag at mayroong 60 units. Ang kabuang bilang ng lahat ng units ay 1,560. Napakarami po, kaya marami ang makikinabang at matutulungan sa pangbansang pabahay ng Pangulo. Grabe. At pag natapos po ito, uunahin po ang mga Pilipino. Ang dami mga kaibigan at ang lalaki. Pilipinong nakatira sa squatter area. Yung mga natatamaan po ng proyekto ng gobyerno, katulad ng Build program
At kabilang nga din po dito ang mga Pilipinong nakatira sa danger zone, yung mga bahay na binabaha malapit sa ilog. Sila po ang magiging prioridad as of now ng gobyerno na ilipat sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mamahala po dito ay ang NHA, ang Department of Human Settlement, kung saan sila ang mag-approve ng pamilyang Pilipino na gustong tumira sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mga gusaling pong ito ay nasa sentro ng lahat ng kailangan ng tao. Malapit po ito sa paaralan, health center, barangay hall, police station, palengke, at malapit din po ito sa terminal at iba pang kailangan ng mga mamayang Pilipino. Kaya naman napakaswerte ng mga taong titira dito dahil hindi lamang ito isang pabahay, kundi isang human settlement na kung saan komportable kang titira dahil malapit at nandito na po lahat. Dahil ang layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang isang konkretong bahay, kundi isang konkretong tahanan na tirahan ng pamilyang Pilipino. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat masaya ka Idol Pacquiao kasi natupad ang pangarap mo na pabahay. Yan ang anak ng Apulacay, Pangulong Ferdinand E. Marcos. May pinagmanahan siya sa kanyang ama. Matulungin at may tunay na malasakit sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, BBM. Mabuti na lang ikaw ang nanalo. Lahat ngayon ang pangarap ni Papa mo noon. Ngayoy matutupad na. Salamat sa God, ikaw ang pinadala niya na mamumuno dito sa ating bansa. Wow, galing Idol. President BBM, isa ako sa 1 million. Proud ako at humble talaga. Ganyan ang mga matalino. Never nanira at pumatol sa mga negatibong tao. Saludo ako sa iyo, President ko. Ang Marcos loyalist, kahit noon pa, mahal namin sila. Dahil marami kaming nakinabang sa mga mabubuting nagawa ng yumaong President Marcos Sr. Now, ang mahal naming President ngayon ay tinutupad niya once again ang paglingkod sa ating mga kababayan. Salamat po. Bilib talaga ako kay PBBM. Kahit kaliwat kanan ang pangbabatikos ng mga tao sa kanilang pamilya, ay sige pa rin sa pagtatrabaho para sa Pilipinas. Minsan nga pati ako hindi ko masikmura. Praying for your safety and long live PBBM. Hindi na ako magugulat dahil anak siya ng pinakamabait, mapagmahal na kanilang kababayan, mababang loob, may ambisyon umunlad ang bansang Pilipinas at hindi marunong gumanti ng masama sa mga kumakalaban sa kanilang pamilya. God bless Marcos family. End quote. Ang vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Ang mga tao, bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old, kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya inisip ko at ginamit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Ferdinand E. Marcos ng Batak, lalawigan ng Ilocos Norte, inihalal at itinanghal na Pangulo ng Pilipinas. Laging presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko,
the cultural center. First year or second year pa lang ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong ospital, wala tayong hotel, walang magandang pakita ko. Nung nandoon ako sa harap ng Cultural Center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year, the building will rise. The fourth year, the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So, ang ginawa ko, halaganap ako na sino makaka-reclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation niyang bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Center, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng Cultural Center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos, ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the Cultural Center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China, at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the Cultural Center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula noon, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako inuutusan ni Sir at nung muna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit? Ang aking dala, yung magandang kultura natin, at kinatutuwaan ng lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakasterno pa ako. Pinakikita ko kung gaano kaganda ang terno. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna culture. Siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng trend, magkaroon nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko trend. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng tren. Unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong
mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang ginang. Pagkat nung kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Kompleto yun, nung araw, nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga womb to tomb. Kung humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski ba yung bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss Project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan dyan na huwag nang papuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga hindi lang ginawa ang human settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human settlement. Pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human ang gobyerno, hindi lang tuwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.